Ngayon, ibabahagi ko ang isang kahirapang naranasan ko at paano ko ito nalutas sa simple, compact at portable na paraan. Para sa mga tao laging naglalakbay, nagkatrabaho sa iba't ibang lugar, o gusto mo trabaho gamit ang mas maliliit na kagamitan ng walang maraming kable, mahalaga ang portability. Halimbawa, kung gumagamit ka ng notebook o tablet, malaking bentahe ang tadalian na madala mo ito kahit saan. Pero dito na pumapasok ang problema. Kung nagtatrabaho ka sa mga proyekto tulad ko, minsan hindi sapat ang magkaroon lang ng isang screen. Sa bahay, sanay na akong gumamit ng notebook at widescreen monitor, kaya nakakabukas ako ng 3 files ng sabay. Pero hindi mo naman pwedeng dalhin ng widescreen na monitor kahit saan. Bitbit ang maraming cable at adapter. Diyan papasok itong maliit na bagay na ito, na maniwala ka man o hindi, ay isang portable na screen na gumagana gamit lang ang USB-C cable, diretso sa iyong computer, tablet, at pati na rin sa cellphone. Kamusta mga mahilig sa inhinyeriya? Ikukwento ko ngayon ang isang karanasang pamilyar sa marami nagtatrabaho ng remote. Isa akong tao, madalas magtrabaho ng remote, kaya madalas ako nasa mga hotel, paliparan, supplier at kliyente. At alam mo yung pakiramdam na dumating ka sa isang lugar at napagtanto mo matagal kang mabababad sa maliit na screen ng notebook? Oo, pamilyar ako sa ganung frustration. Madalas kong subukan dati gamitin ang TV ng hotel binapakalawang screen. Akala ko perpekto ito, pero mabilis ko napansin na hindi pala komportable. Yung TV nakakabit sa fader sa anggulong, di mo mapalitan. Madalas nasa isang sulok ang mesa at nasa kabila naman ng TV. At madalas parang yung TV, para nung 1,900 at 70 pa kinabit. Bukod pa doon, kailangan ko pang maghanap ng mga compatible na cable, mga adapter, at kahit na nakakonekta ko na, sobrang pangit pa rin ang kalidad ng larawan. Pero bago ako magpatuloy, hayaan mo ikuwento ko muna ng kaunti tungkol sa sarili ko at kung bakit talaga kailangan ko ng 2 screen. Ako kasi, isa ako sa mga taong gusto laging maraming bukas na screen ng sabay-sabay. Naging ugali ko na ito sa pagdaan ng panahon. Sa araw-araw ko, nagtatrabaho ako gamit ang iba't ibang dokumento, spreadsheet, technical drawing, at kailangan ko magkumpara at magtugma ng mga ito palagi. Kapag isang screen lang gamit ko sa trabaho, palagi akong napapalit ng window. Dahil dito, napuputol ang trabaho ko, nawawala ang konsentrasyon, nasasayang ang oras, at bumababa ang pagiging produktibo ko. Nararamdaman ko talaga yan, lalo na tuwing kailangan ko magbiyahe o magtrabaho sa ibang lugar. Doon ko natuklasan itong munting monitor na to. Isang portable na monitor na mas manipis pa kaysa sa laptop ko. Alam ko, parang OA, pero binago talaga nito ang paraan ng pagtatrabaho ko. Galing ito sa brand na Arzopa, model AU-C. Halos 3 taon, ko na siyang gamit. Mas tumaas ang productivity, comfort, at lalo na ang portability ko. Dahil madalas akong matanong sa airport tungkol sa monitor na ito, naisip kong ibahagi ang video na ito sa inyo. Pero bakit nga ba kakaiba ang pagkakaroon ng portable na monitor kumpara sa fixed na modelo? Kasi nga, gaya ng pangalan niya, portable ang monitor na ito. Ngayon ko naintindihan na yun ko nakuha. Kaya mo. Madali itong dalhin kahit saan at pwedeng gawing pangalawang monitor sa iyong mga device. Pero Igor, hindi ko nakikita ang benepisyo nito. Seryoso, iba ito sa mga traditional na monitor sa mesa na mabigat at malaki ang kinakain na espasyo. Ang portable na monitor ay manipis, magaan at dinisenyo talaga para daling kasama ng iyong notebook o tablet. Karamihan sa mga monitor na ito ay 13 hanggang 17 pulgada ang sukat. Ang akin ay kasing laki ng notebook ko, 15.6 na pulgada. Pero ang pinakastig dito ay nasa konektibidad. Kung magkokonekta ka ng karaniwang monitor, kakailanganin mo talaga ng power cable at video cable. Ngayon, gamit itong maliit na ito, isang USB-C cable lang ang ginagamit ko para parehong magbigay ng kuryente sa monitor at magpadala ng display signal. Para sa akin, malaking bentaha ito. Kasi yung parehong cable na ginagamit ko para mag-charge ang cellphone ko, pwede ko rin gamitin para i-connect yung monitor at magsimulang gamitin. Ibig sabihin, mas kaunting cable ang kailangan kong dalhin sa bag. Pwede mo rin siyang gamitin gamit ang regular na HDMI cable para sa monitor. Papunta sa mini HDMI na kasama sa kahon. Ang advantage para sa akin ay magagamit ko yung cable na dadalhin ko rin sa bag para mapagana ang monitor.
Minsan, mukhang maliit na bagay lang ang pagiging simple. Pero ang magkaroon ng dagdag na espasyo sa bag para sa mga taong laging pabalik-balik kung saan-saan ay malaking bagay talaga. Nadala ko na dati sa bag ko ang mga VGA cable, HDMI cable, HDMI to VGA adapter, DisplayPort, at sa huli, lahat ng ito ay kumakain ng espasyo. Kung isipin mo ang portability at simpleng cable lang ang kailangan, malaking bagay na yon. Wala namang sikreto dyan. I-connecta lang ang notebook mo sa screen, gamit ang cable at ayusin ang settings. I-set up mo lang ang settings ng pangalawang monitor sa notebook mo ayon sa gusto mo, kasi automatiko na ito nare-recognize bilang pangalawang monitor. Meron itong articulated na stand na napapadali sa pag-adjust ng anggulo ng monitor. Pero binibigyan ka rin ito ng pangalawang option. Kasi kung gusto mong gamitin ang monitor na nakahiga, okay lang, pwede mo gawin. Pero kung isa ka sa mga gumagamit ng monitor ng patayo, gumagana rin ito. Kailangan mo lang i-set up sa settings ng computer mo at ayos na. Base sa karanasan ko, malaking pagbabago ang dulot ng pagiging practical nito. Hindi ko na iniisip paano magtrabaho sa iba't ibang lugar. Dinadala ko lang ang portable kong monitor. Ikinokonekta ko at ayos na. At bago mo sabihin na sponsored ang video na to, hindi po. Hindi sponsored ang video na to. Nag-research ako ng mabuti bago piliin ang modelong ito para siguradong maganda. 3 taon ko na rin gamit ang monitor na ito. At saan man ako, magpunta na alam kong walang second screen? Dinadala ko siya. Mag-iiwan ako rito sa video ng ilang option ng portable monitor. Kailangan mo lang i-click ang screen o kung mas gusto mo, ipapakiusap ko maglagay sila ng link sa description para makatingin ka ng ilang alternatibo. Mapapansin mo na may mga mas simpleng modelo hanggang sa mga premium na option at may modelo para sa bawat budget at pangangailangan. Agad ko masasabi na ang pag-invest sa portable monitor ay game changer, lalo na para sa nagtatrabaho ng remote. May ganito akong modelo, pero may iba rin option. Kung gusto mong dagdagan ng portability at productivity mo, sulit itong tingnan. Para sa akin, napaka-compact ng disenyo nito. Mga 500 gramo lang ang bigat. Di tulad ng karaniwang monitor, gawa ito sa aluminyo, hindi plastic. Kung ilalagay sa bag, mas mainam mahilagay sa laptop compartment. Karaniwan, may padding ito kaya protektado ang screen. Ang aking modelo ay Full HD ang resolusyon at may malawak na viewing angles dahil sa IPS technology. May mga modelong may mas mataas sa resolusyon, lalo na para sa gamers na gusto ng mas mataas na FPS. Meron itong anti-reflective na treatment sa screen at nakakatulong ito sa akin kapag ginagamit ko ito sa mga lugar na maliwanag. At ganun din, may built-in na mga speaker ito, pero sa totoo lang, hindi ko masyadong ginagamit. Para sa mga professional na katulad ko na nagtatrabaho sa mga proyekto, paggawa ng mga dokumento, pag-e-edit ng video o anumang gawain na nanggangailangan ng maraming bintana na bukas ng sabay-sabay, sobrang laki ng pinagkaiba nito. Para sa trabaho lang ba talaga ang monitor na to? Sagot, hindi. Bibigyan kita ng tips kung saan ko ito nagamit. Ginagamit ko siya sa trabaho, sa biyahe, sa hotel, o kahit saan na alam kong walang pangalawang monitor. Kung gusto kong manood ng pelikula sa eroplano na walang screen, sinasaksak ko siya sa cellphone ko. Nagiging portable TV siya, pero mas okay pa rin gumamit ng Bluetooth earphones kaysa sa built-in speaker. Kung gusto mong patahimikin ng mga anak mo sa likod ng kotse habang nanonood ng cartoon sa malaking screen, gawin mo lang din ito at pumili ng pelikula sa cellphone mo. May ilang cellphone mula sa Samsung na may Samsung DeX at malaking tulong ito dahil pwede mong i-connecta ang cellphone at buksan ito sa screen na parang computer. Pero kahit na, kung gusto mong magkaroon ng pangalawang screen sa bahay, pero gusto mo pa rin ng posibilidad at portability, maganda pa rin itong pagpipilian para sa'yo na gustong magtrabaho sa iba't ibang lugar. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa notifications. Kung interesado ka sa aming content, maaari ka maging miyembro para suportahan ang paggawa namin ng content at maalala ka sa aming mga video. Kung nagustuhan mo ang portable monitor na ito, tingnan ang mga links sa description at YouTube shopping na pinili namin. At kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video at gusto mo pang makakita ng mas marami pang ganito dito, sabihin mo lang sa akin sa mga komento. Mahalaga na makatulong ang video na ito at maipakita ang mga bagay na ginagamit namin araw-araw na malaking bagay sa amin at pwede rin maging malaking bagay para sa'yo. Sabihin mo rin kung naranasan mo na ang ganitong problema sa remote work at kung naisipan mo nang magkaroon ng portable monitor. Alam mo na ba ang tungkol sa device na ito?
Ilagay mo dito sa mga komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga karanasan. Dito sa gilid, may dalawang option ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like at i-subscribe ang channel, i-activate ang bell at isaalang-alang mo maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa inhinjerya. Yakap sa lahat, makita tayo sa next video.